Maaga gumigising si Aling Tina. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Tahimik ang bahay. Mahina ang tiktak ng orasan sa dingding. Doon nagsisimula ang araw niya sa bilang. Binibilang niya ang oras, ang kikitain, at ang perang iuuwi. Pag-uwi niya sa hapon, pagod ang katawan, pero buo ang loob. Hindi siya nagrereklamo. Sanay na siya sa hirap. Sanay na siya sa pagtitipid. Sa maliit na mesa sa sulok ng kwarto, may kahon siya ng mga sobre. May sobre para sa bigas. May sobre para sa kuryente. May sobre para sa kung sakali. At may sobre para sa kinabukasan. Maingat niyang inilalagay ang pera. Pantay. Maayos. Walang sobra. Kapag may gustong bilhin ang mga anak, simpleng laruan, munting pagkain. Ngumingiti lang siya at sasabihin, sa susunod na lang. Para sa kinabukasan ito. Hindi siya masama. Hindi rin siya madamot sa paningin niya. Naniniwala lang siya na ang ligaya ay maaring maghintay. Sa hapagkainan, sabay-sabay silang kumakain. Walang ingay. Walang kwento. Busog naman ang tiyan. Maayos ang lahat. Pero may kulangan na hindi nabibilang. Kapag natutulog na ang buong bahay, muling binubuksan ni Aling Tina ang kahon ng mga sobre. Tinitingnan niya ang ipon at humihinga ng malalim. May konting ngiti sa labi. Handa na kami. Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam habang binibilang niya ang pera. Unti-unti namang nababawasan ang ligayang hindi na niya napansin. Lumipas ang mga taon ng tahimik. Parang hangin na dumadaan lang sa bahay. Hindi napansin ni Aling Tina kung kailan dumami ang mga sobre. Basta isang araw, hindi na sila magkasya sa kahon. Inilagay niya ang iba sa ilalim ng aparador. Maayos na nakatali, may petsa, may label. Tuwing katapusan ng buwan, inilalabas niya ang mga iyon. Binibilang, inuulit, tinitiyak na walang kulang. May kakaibang ginhawa sa tuwing nakikita niyang dumarami ang ipon. Para sa kanya, iyon ang patunay na tama ang ginagawa niya. Ngunit sa gitna ng dami ng sobre, may kakaibang katahimikan sa bahay. Walang handaan, kahit may kaarawan. Walang salo-salo, kahit may okasyon. Walang litrato sa dingding na may tawanan. Isang gabi, mahina ang boses ng bunso. "Ma, pwede po ba?" Hindi pa tapos ang tanong. Umiling na si Aling Tina. "Hindi kailangan," sabi niya. "May mas mahalagang paglalaanan." Tumango ang bata. Sanay na. Sa labas ng bahay, may kapitbahay na may munting salo-salo. May kantahan, may tawanan. Dumaan lang sa pandinig ni Aling Tina ang ingay. Isinara niya ang bintana. Hindi niya kailangan ang ganoong bagay. Sa isip niya, sapat na ang may ipon. Sapat na ang handa para sa bukas. Hindi niya napansin habang dumadami ang sobre sa ilalim ng aparador. Unti-unti namang nawawala ang mga sandaling hindi na maibabalik. Lumaki ang mga anak ni Aling Tina na marunong maghintay. Hindi sila palahingi. Hindi sila pala tanong. Natutunan nilang tumingin muna sa mukha ng ina bago magsalita. At madalas, doon pa lang alam na nila ang sagot. Sa paaralan, kapag may hinihinging ambag, tahimik lang silang nagbibigay ng papel sa ina. Minsan, may kasamang pag-asa. Madalas, may kasamang pag-unawa. Ang asawa ni Aling Tina ay hindi naman nagbago ang ugali. Masipag pa rin, tahimik pa rin. Ngunit unti-unti, tumigil siya sa pag-aaya. Hindi na niya sinasabi, "Kumain tayo sa labas." Hindi na niya binabanggit ang simpleng lakad tuwing linggo. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam na niya ang isasagot. Sa hapagkainan, pare-pareho ang pwesto nila. Pare-pareho ang ulam. Ngunit maikli ang usapan. Minsan, tungkol sa oras. Minsan, tungkol sa gawain. Walang kwento ng saya. Walang balitang pinagtatawanan. Sa gabi, magkakahiwalay ang bawat isa sa sariling sulok. Hindi sila galit. Hindi rin sila malungkot sa paraan na halata. Tahimik lang. At sa katahimikang iyon, unti-unting lumalayo ang loob ng pamilya. Hindi sa isang biglaan, kundi sa maliliit na araw na walang naiiwang alaala. Isang umaga,
Hindi bumangon si Aling Tina sa tunog ng alarm. Tahimik ang oras. Lumipas ang ilang minuto. Lumipas ang 1 oras. Masakit ang kanyang katawan. Mabigat ang ulo. Parang may humihila sa dibdib niya sa tuwing susubok siyang bumangon. Sinubukan niyang umupo, ngunit muli siyang napahiga. Pagod lang ito. Bulong niya sa sarili, ngunit hindi iyon karaniwang pagod. Dinala siya ng asawa sa ospital. Walang drama, walang sigaw. Tahimik lang ang biyahe. Sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga. Mahigpit, matagal. Hindi muna kayo pwedeng magtrabaho, sabi nito. Doon niya unang naramdaman ang takot. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil hindi siya makapag-ipon. Sa silid na puti at malamig, mag-isa siyang nakahiga. Walang kahon ng sobre, walang listahan, walang bilang. Oras lang ang kaharap niya. At sa unang pagkakataon, hindi pera ang binilang ni Aling Tina. Binilang niya ang mga taon. Mga araw na ginugol sa trabaho, mga gabi na natulog ng pagod. Hinahanap niya ang mga sandaling masaya, ngunit wala siyang mahawakan. Walang handa, walang tawa, walang alaala na maaari niyang yakapin habang nakahiga. Sa katahimikan ng silid, napansin ni Aling Tina ang isang bagay na hindi niya kailanman binilang. Ang ligayang matagal na niyang ipinagpaliban. Pag-uwi ni Aling Tina mula sa ospital, sinalubong siya ng bahay na tahimik. Malinis ang sahig, maayos ang mga gamit, walang kalat. Ngunit parang mas malaki ang espasyo kaysa dati. Nandoon ang pamilya. Abala ang bawat isa. May nagluluto, may naglilinis, may nag-aaral sa sulok. Ginagawa nila ang dapat gawin. Tahimik, maingat, parang ayaw makagambala. Umupo si Aling Tina sa lumang silya sa sala. Doon lang niya napansin kung gaano kabihira siyang maupo roon. Lagi siyang nagmamadali noon. Laging may hinahabol. May dumaan sa harap niya. Ngumiti. Tumango. Walang tanong. Walang kwento. Hindi siya nasaktan. Pero may mabigat sa dibdib niya. Hindi pala galit ang katahimikan ng bahay. Hindi rin ito paglayo dahil sa sama ng loob. Ito ay katahimikang nabuo sa mga taong walang dahilan para magsama-sama. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magtanong. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Tina ang lungkot na hindi kayang sukatin ng pera. At doon niya naunawaan, ang bahay na puno ng ipon ay maaari pa ring maging tahimik kapag ang ligaya ay matagal nang naipagkait. 1 linggo ng umaga, maagang nagising si Aling Tina. Hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa kailangang tapusin. Tahimik ang bahay, pero iba ang pakiramdam ng oras. Hindi nagmamadali. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtungo sa kusina. Binuksan niya ang lumang cabinet. Tiningnan ang mga sangkap. May sapat, hindi marami, pero sapat. Nagluto siya ng paboritong ulam ng mga anak. Hindi para sa okasyon, hindi para ipagdiwang ang anuman, kundi dahil gusto niya. Nang matapos ang luto, tinawag niya ang pamilya. Kain na, sabi niya. Maikli, tahimik, ngunit may kakaibang lambing. Nagkatinginan sila. Sandaling nagulat, ngunit umupo rin. Habang kumakain, walang pilit na kwento, walang tanong, ngunit walang nagmamadali, walang agad tumayo. Pagkatapos, nag-aaya siya ng munting salu-salo tuwing linggo. Simpleng kape, kaunting tinapay, wala siyang binilang. Sa hapon, tumulong siya sa kapitbahay. Isang maliit na bagay lang. Walang kapalit, walang tala. Hindi malaki ang ginastos. Hindi rin bongga ang ginawa. Ngunit sa puso ni Aling Tina, may munting liwanag na umusbong. Isang desisyong maliit, ngunit totoo. Isang hapon, lumabas si Aling Tina at naglakad hanggang sa maliit na paggawaan sa dulo ng baryo. May nakita siyang lamesang kahoy. Simple. Walang ukit. Walang pintura. Matibay, pero payak. Matagal niya itong tiningnan. Hindi niya tinanong kung magkano agad. Hinaplos muna niya ang ibabaw. Parang sinusukat kung kakayanin ng mga kamay na magsama-sama roon. Binili niya ang lamesa.
Hindi dahil kailangan, kundi dahil may gusto siyang buuin. Inilagay nila yon sa kanilang bakuran. Walang seremonya, walang paliwanag. Sa unang kainan, may kaunting ilangan. May sandaling tahimik. Parang hindi sanay ang lahat na sabay-sabay. Walang nagmamadali. Hanggang may isang nagkwento. Maliit lang, hanggang may isang tumawa at may sumunod. Hindi malakas ang tawanan. Hindi rin mahaba ang usapan. Ngunit totoo, sa ibabaw ng lamesang kahoy, unti-unting bumalik ang mga kwento. Mga araw sa paaralan, mga simpleng pangarap, mga alaalang matagal nang hindi binibigkas. Tahimik na nakatingin si Aling Tina. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit sa bawat salo-salo, naramdaman niya, ang lamesang ito ay hindi lang gamit. Ito ay paanyaya sa muling pagsasama. Sa paglipas ng panahon, makikita si Aling Tina na nakaupo sa labas ng bahay. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya may hinahabol. Tahimik lang siyang nakatingin sa paligid. Sa gitna ng bakuran, naroon ang lamesang kahoy. Hindi na ito bago. May mga gasgas na. May marka ng tasa at pinggan. Ngunit puno ito ng alaala. Sa paligid nito, naglalaro ang mga apo. May tawanan. May takbuhan. Simple lang, ngunit masaya. Tahimik na pinagmamasdan ni Aling Tina ang tanawin. Wala siyang hawak na listahan. Wala siyang binibilang. Hindi na siya nag-aalala sa bawat sentimo. Hindi na siya takot gumastos kapag may saysay. Naalala niya ang mga sobre. Nandoon pa rin ang ilan. Ngunit hindi na sila ang sentro ng buhay niya. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Aling Tina. Hindi dahil marami siyang pera, kundi dahil natutunan niyang ilagay ito sa tamang lugar. Ang pera ay ginawa upang maglingkod, hindi upang maghari sa buhay. Mabuti ang pagtitipid, ngunit kapag nasobrahan, maaari nitong ipagkait ang ligayang dapat maranasan at ibahagi. Ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa ipon, kundi sa balanse ng pag-iingat, pagbibigay at pagsasama. Sa huli, ang pinakamahalagang puhunan ay ang mga alaala, ugnayan at pagmamahal na nabubuo kapag ginamit ang pera sa tamang lugar. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at samahan kami muli sa susunod na kwento.